Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito yung umuugong ngayon na balita na mayroong nag-circulate o lumilibot na mga retired generals, mga matatandang retiradong general na hindi yata nagustuhan ng kanilang pensyon. Kaya magkodita daw sila at ang kanilang iluklok pagka-presidente ay si BP Sara. Naku mga kababayan, papayag ba kayo niyan na si BP Sara ang ipalit kay PBBM? Wala na bang iba? Wala na bang iba? Bakit si BP Sara pa? Kung ating tanongin ng ating mga netizens ay ang dami-daming negative na comment Inday Lustay daw. Yung iba nagsabi na Inday Sayad. Yung iba ay Saramaw ang sinasabi. Ako wala akong sinabi Basta kapag napabagsak si PBBM, walang ibang kanilang iluklok ay ito. Baka di ba? Baka konektado yan sa Chinese connection. Ibig sabihin ko baka bayad ang mga ito ng China. Kasi ang tanging gusto talaga ng China ay mapabagsak si PBBM para mailuklok si BP Sara Lustay. So, Lustay ba yun o Saramaw? Alright, so ito ang ating video na detalyado. Ito'y courtesy sa atin ng ating mga kaibigan sa Bilyonaryo Channel. Nag-aaralan ngayon ng AFP na tanggalan ng pensyon ang mga retiradong opisyal na mapapatunayang pasimuno o nakikiisa sa umano'y coup plot laban sa gobyerno. Hindi raw nito binabakura ng free speech pero paalala nila, mayroon din itong limitasyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. We're also humans. We also have our own opinions. And ito pong nangyayari sa bayan, meron din po kaming sariling pananaw namin tungkol dito. But as we embrace the profession of arms, the regimented life, we have also waived our right to free and open speech. Nanganganib na matanggalan ng pensyon ng mga retired officials ng Armed Forces of the Philippines kung mapapatunayang nagpapakalat ng fake news o nanghihikayat na mag-aklas laban sa administrasyon. Ayun, sabi ni Trillanes ay talagang mayroong nag-iikot na mga retired generals na nagkumbinsi na magsagawa ng kodita. Paano makapag-kodita ang mga retired civilian na yan Wala nang armas yan, sinurinder na. Kaya ang kanilang hinihikayat ay itong mga batang military. Itong nasa active duty pa. Kaya paano sasama sa kanila? Sila nasa twilight zone na, di ba? Takip-silim na yung buhay ng mga retiradong general Naghintay na lang ng katapusan ng mundo. Itong mga batang-bata pa na mga active duty na mga opisyal ay mataas pa ang maaabot. Tapos magkudita kayo, paano kung natalo kayo sa kudita? Kawawa yung mga nagkudita ng mga batang-bata pa, di ba? Meron pang mataas na marating. Meron pang magandang marating sa buhay ang mga batang military na nasa active duty at napakaganda naman ang sweldo nila. O bakit pa mag-aklas, di ba? Kung mag-aklas yung iluklok nyo si Inday Lustay, ay naku, lulustayin na naman ang pera ng bayan. At hindi lang yan, ang pinakamatindi niyan ay papasok ng China sa Pilipinas at matuloy na yung kanilang pagkuha ng mga isla dyan sa WPS at baka pati Palawan, Zambales at buong Visayas na ay mapunta sa mga inchik na yan kapag si Inday Lustay ang maluklok kasi nga yan ay Manchurian candidate o kandidato yan ng China na sinusuportahan talaga ng China. Kaya hindi magsasabi si BP Sara ng isang masakit na salita tungkol sa China, tungkol sa issue ng WPS, hindi yan nagko-comment kasi mapakinggan ni Xi Jinping mapakinggan ng mga insik. Mawala yung suportan niya sa insik. Pagdating sa eleksyon ay bilyones, trilyones ang ibubuhos ng China para manalo si Inday Lustay, BP Sara. Okay, kaya balik tayo sa balita courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Sa AFP, pinag-aaralan nila kung pwedeng isailalim pa sa court-martial ang mga retiree. Our state stand on this is that we will not will be taking this sitting down. No, we will take the proper legal actions po sa mga ganito. Ang Armed Forces of the Philippines po, tuloy-tuloy po kami na nakafocus sa aming mandato at sa aming trabaho. And hindi po namin i-allow na meron nga pong ibang entities that would shift our focus from what we are doing.
Bagamat civilian na ang status ng mga ito, pagdidiin ng sandatahang lakas. Nang pumasok sila sa hanay, may sinumpaan silang tungkulin na sumunod sa mandato ng AFP. Ibig sabihin, hindi raw sila basta-basta pwede magsalita ng laban sa gobyerno. Civilian nga po yung category nila. So, hindi na But ito nga pong sabi natin, since nagre-receive po sila ng pension, pag-aaralan po natin kung how this will fall into play. Ayan, so tumatanggap ng pensyon. Ang pensyon ay galing sa Armed Forces na budget. Kaya kung gusto nilang itong mag-aklas o magkudita o magsigaw-sigaw diyan sa daan, ay pwedeng kunin sa kanila yan para libre na sila. Di ba kasi nakadikit pa sila sa Armed Forces yung pensyon nila. Kung wala na silang pensyon, saka na sila sana gagawa ng mga ganyan. Na hakbang, kumakain pa sila sa pera ng gobyerno sa panggobyerno ni PBBM na budget yan, di ba? Mga kababayan. Kung kayo'y retired general, gawin nyo ba ito? Hindi naman kasi lahat. Nasa 1/4 lang yata o 1/8 of the whole retired general, nasa 116 lang yata o 132 pa na bahagi ng mga retired general na mga matatanda na. Paano kayo magkulitan yan? Ang tatandaan nyo na kung magkaputukan, tatakbo ba kayo? Baka yung bayaran nyo ay yung mga batang-batang mga opisyal pa na active in duty. Kawawa naman yun. Kung mga retired general na mga matatanda, kayo-kayo na lang. Huwag na kayong mahikayat ng mga nagtrabaho pa in active duty kasi kawawa kapag hindi kayo nanalo sa kudita nyo, ay ma-court martial yung mga batang opisyal ng Armed Forces. Kaya kawawa, wag na kayong mandamay. Kung pang sarili nyo yan na gusto, na iluklok nyo si BP Sara, at kayo yung gagawa niyan, at sino nag-utos sa inyo niyan? Di ba si BP Sara pa rin, at si Digong? At sinong nag-utos kay Digong at BP Sara? Walang iba, kundi ang China. Yan ang totoo yan. Totoo yan, kahit itanong nyo pa kay Trillanes. Ay, ganyan talaga yan, mga kababayan. Okay, so, ito nga, sabi ni Colonel Francel Padilla, ay tumatanggap pa kasi ng pension galing sa AFP. So, pwede bang ma-court martial? Ay, hindi ko alam yung legality niyan. Kaya itanong nyo sa pinakamagaling na attorney. I-court martial nyo yan para patas naman yung hatol, di ba? Kung sabihin ng korte, ng military, ng court martial na 50% na lang ang ibigay sa mga sa sumasali sa kudita, pwede kaysa lahat, di ba? Wala nang kakainin na bigas. Kung wala nang kakainin, bibigyan kaya sila ni BP Sara? Siguro yung umiikot na nagpuputak na umiikot na nanghihikayat, yun siguro ay swildado ni BP Sara dahil nga umiikot siya Pero yung mga na-recruit, kawawa yun. Walang sweldo yun galing kay BP Sara. Kawawa. Walang budget galing sa China. Kaya kawawa. Kaya umiikot yung mga general diyan dahil nga meron silang suhol diyan. Klarong-klaro yan. Anong panggasolina mo? Sarili mo? Napaka-imposible naman. Kasi kapag natuloy yan sa pagbagsak ni PBBM, yung mga umiikot na general na yan, ay pwedeng bigyan niya ng magandang trabaho ng mga Duterte. Yan ang tingin ko diyan. At yan ang tingin din ng ibang mga political analyst na magagaling. Kaya kinuha lang natin itong ating opinion doon sa kanila. At hindi mismo galing sa akin yan Pinarating ko lang sa inyo mga kababayan. Alright, balik tayo sa balita. Courtesy ng Bilyonaryo Channel. Kung inciting to rebellion daw na matatawag ang kanilang hinaing, handa raw silang humarap sa batas. Pero naninindigan ng AFP na matatag pa rin ang paniniwala nito sa administrasyon. Kung ang problema ng gobyerno, may kaukulang solusyon. Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Overall, what we can say is we stand for truth over trolls, and we choose service over slander. Ayan, so truth over trolls. Yan ang sabi ni Colonel Padilla. Ang dami kasing troll. Yung akala natin na mga mamamayan na nagpo-post palagi sa Facebook na napakasama ni PBBM, polboron si PBBM, adik si PBBM, pulikol si PBBM, at kung ano na lang na pinagsasabi. O ngayon, bakit yung 20 pesos na bigas hindi na nila i-issue? Kasi nagkatotoo, di ba?
Ang daming nagkatotoo sa sinasabi ni PBBM. Yung una, galit na galit sila dahil walang 20 pesos na bigas. Ngayon meron na, ay iba na naman ang sinasabi nila. Ngayon, si PBBM sana ang dapat mag-declare ng martial law eh. Bakit hindi ginawa ni PBBM? Kasi magulo ng Pilipinas. Dapat mag-martial law na talaga. Kasi nga, kahit sino-sino na lang ay nagtatapon ng issue kay PBBM, wala naman talagang ginagawa si PBBM na masama. Maliban doon sa kanyang mga senador na mga DDS, di ba? Mga DDS, sino bang mga senador yon? Alam nyo na. Number 1 doon si Chis Escudero. Kaya gusto ni Chis Escudero na maluklok si BP Sara at hindi ma-impeach eh. Kapag na-impeach, wala na silang pag-asa. Ngayon kasi kung maibalik si BP Sara, pagka-presidente, ay mawala yung kanilang mga kaso na pagnanakaw. Yung kanilang, kasama dyan si Diskaya. Kapag nanalo si BP Sara, libre na ang mga Diskaya, makakawala na yan. At yung may mga kaso, si Jinggoy Villanueva, Chis Escudero, Ramon Revilla, yung mga yun, ay libre na rin yan kapag nanalo si BP Sara. Kaya nga, gusto nilang maupo si BP Sara muli. Pati na yang si Bongo, di ba? Ang laki-laki ng kaso niyan. At yung si Bato de la Rosa ay mawala rin yung kanyang kaso sa ICC kasi kapag uupo na si BP Sara, hindi na pirmahan yung warrant of arrest ng ICC at ng Interpol. Hindi na yan tanggapin ng Malacanang kung si BP Sara nang uupo. Kaya si Bato ay ganoon din ang kanyang palaging sinasabi na dapat si BP Sara ang uupo sa pagka-presidente. So alam nyo na mga kababayan kung bakit gusto nilang iluklok muli si BP Sara para sila maproteksyonan sa kaso. Para hindi sila makulong. Kasi nabubulgar na ngayon eh. Ngayon kapag buksan yung formalin na kaso ay lalong matigok si Digong doon. Matikungkong siya, matikuka. Kasi nga 47 billion yung kinuha niya na budget sa 47 billion na budget na kinuha niya sa DOH at nilipat sa opisina ni Bongo. Si Bongo ang may hawak nun at binigay kay Michael Yang para ipambili sa COVID na mga gamot. Which is 47 billion yun at ang binili ay nasa 5 billion lang. Wala nga eh. Walang 5 billion doon. Baka 2 billion lang ang nagastos. So meron silang limpyo na nasa 45 billion pesos. Saan napunta ang 45 billion? Well, pinagkati-hati yun. Meron ka na Michael Yang, meron sa grupo ni Digong, at meron din kay Bongo doon. Mga kababayan, hindi akong nagsabi niya na kinuha ko lang to kay Trillanes. Baka marinig tayo. Kay Trillanes kasi tayo nakikinig. So yun yung kanyang sinabi, akin lang inirelay sa ating mga kababayan na nagmamahal kay PBBM. Kung kayo i-DDS, i-close mo na lipat na kayo sa channel kasi hindi talaga ako magsasabi ng maganda tungkol kay Digong. Kasi malaki ang niya talaga, atraso sa bayan. Lalo na nung COVID, 7 trillion lahat ang inutang niya sa kanyang kapanahunan. At sa panahon ng COVID ay nasa 60 billion ang kanyang ginastos. At yung 7 trillion, malaki doon na pundo ay ginastos niya sa build para magkaroon ng napakalaking porsyento or proponent galing sa mga kontraktor na kagaya ni Diskaya. Kaya doon sa build project, napakaraming nakuha doon ng mga Diskaya. At si Bongo ay marami din siyang nakuha dahil dalawa ang kanyang construction company, yung Alprego at yung CLTG Construction. Di ba? Okay, so tapusin na natin ang balitang ito ng Bilyonaryo Channel. Hindi naman daw nila tinatanggalan ng karapatang magsalita ang mga militar dahil wala naman daw makababawi nito sa kahit na sino. Pero paalala ng pamunuan ng AFP, professional dapat ang kilos ng mga nasahanay. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Maraming salamat Bilyonaryo News Channel sa inyong balita na ating nabigyan ngayon ng reaksyon. Kaya mga lula,
nahanay ng mga generals. Hinay-hinay lang kayo dyan kasi tumatanggap pa kayo ng pensyon galing sa gobyerno. Pero kung hindi na kayo tumatanggap, ay ako pa yung magsabi sa inyo na sige na magkudita na kayo. Pero tumatanggap pa kasi kayo, kumakain pa kayo, yung panggasolina nyo ay galing sa gobyerno, galing sa AFP. Kaya wag muna, antayin nyo ang next election. Yun ang maganda, next election. Bakit hindi kayo mapaghintay? Kasi nandyan na ang ombudsman, kakasuhan na si Digong, di ba? Kaya hindi kayo makapaghintay. Gusto nyong maano ka agad, maluklok si VP Sara para hindi na makasuhan si Digong ng ombudsman. Dahil nga nandyan na si Dick Gordon at si Franklin Drilon naghain na naman ang kaso kay Digong. Nako, patay talaga si Digong, baka mangonsimisyon siya ng doon sa dahig. Baka sabi nga ni Dick Gordon, baka nakahiga sa sahig. Okay, so okay, magpaalam na anong masabi nyo dito sa balitang ito na i-court martial at kakasuhan ang mga madaldal na retiradong general. Paki-comment na lang sa ating comment section mga kababayan, mga kagulinboy, at sa mga bago pa lamang napadpad sa aking channel. Maraming salamat sa pag-view at huwag kalimutan i-click ang red button subscribe ang channel natin para palagi tayong mag-upload ng magagandang content. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.